Nakita ko ang aking anak na si Christina na umiyak sa isang madilim na sulok na aming kusina. Hawak niya ang isang liham mula sa bangko na nagsasabing kailangan nilang magbayad ng 850,000 piso sa loob lamang ng 3 araw. Kung hindi, kukunin ang kanilang bahay at wala na silang matitirhan. Ang manugang ko na si Ramon ay galit na galit, gusto niyang makipag-away at sumigaw sa mga opisyal ng bangko. Ngunit gumawa akong isang bagay na hindi nila inaasahan. Kinuha ko ang liham na nahimik ako at inilabas ko ang aking buong ipon na inilaan ko sana para sa aking huling maaraw sa mundong ito. Ibinigay ko ang lahat. Iyon ang aking sakripisyo. Biglang tumigil ang lahat ng ingay. Wala nang sigawan. Wala nang takot. Tanging ang tunog ng pagpirma sa seke ang narinig sa loob ng aming tahanan. Sa isang saglit, ang kanilang mabigat na pasanin ay naglaho na parang bula dahil sa isang tahimik na pagpapakumbaba. Bago ko ipaliwanag sa inyo kung bakit ang pagsuko ay mas matindi kaysa sa pakikipaglaban, maaari mo bang sabihin sa akin kung saang lungsod o probinsya ka nanonood ngayon? Pakisulat ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Isang paalala. Ang kwentong ito ay isang halimbawa lamang upang mas madali ninyong maunawaan ang isang napakalalim na katotohanan. Ang mahalaga ay ang aral at mensahe na dala nito na may tunay na halaga para sa ating lahat. Kumusta kayo? Makaibigan, makasama ko sa pagtanda. Maupo muna kayo rito sa aking tabi. Damhin natin ang ihip ng hangin at ang katahimikan ng hapon. Alam niyo, habang tumatagal ang panahon, lalo kong napagmamasdan ang malaking pagkakaibang mundo natin noon kumpara sa mundong kinagagalawan ng ating mga anak at apo ngayon. Minsan, nakaupo lang ako rito sa aking paboritong silya. Pinapanood ko ang masasakyang nagmamadali sa kalsada at sa aking isipan parang naririnig ko ang tibok ng puso ang ating lipunan. Isang lipunang tila hindi na natutulog. Isang lipunang lanah, may hinahabol. Isang lipunang tila nakalimot na kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lakas. Sa mundong ito na ating tinitirhan, lalo na rito sa ating bansa, tila ba ang tanging paraan para mabuhay ka ay ang maging isang leon? Alam niyo naman kung ano ang ibig kong sabihin, di ba? Ang leon, siya ang haring kagubatan. Siya ang may pinakamalakas na atungal. Siya ang kinatatakutan ng lahat. Ang mundo ay nagsasabi sa atin na kung ayaw mong matapakan, dapat ikaw ang tumapak. Kung ayaw mong malamon, dapat ikaw ang maging pinakamabangis na mangangain. Nakikita ko ito sa tuwing nakukuwento ang aking asawa, si Luz Viminda, isang gabi. Habang nagtitimpla siya ng ating gatas, nabanggit niya ang tungkol sa ating mga apo. Sabi niya, ramdam daw niya ang bigat na dalang ang magabata. Ang makabataan ngayon, parang laging nasa gitna ng isang digmaan. Sa kanilang trabaho, kailangan nilang siko sa kaliwa at siko sa kanan para lang mapansin ng boss. Kailangan nilang maging mas mabilis, mas matapang, at mas malupit kaysa sa kanilang katabi. Ang tawag natin dito ay kompetisyon. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang mundo ng dragon. Ang dragon, sa makalumang kwento, ay isang nilalang na nakbubugang apoy. Sinusuno niya ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Wala siyang pakialam kung sino ang masaktan, basta makuha niya ang ginto at ang kapangyarihan. Nakakalungkot isipin, nasa panahon ngayon, ang tagumpay ay sinusukat na sa kung gaano kalaki ang iyong pera sa bangko o kung gaano karaming tao ang yumuyukot sa iyo sa takot. Kapag mayroon kang malaking bahay o mamahaling sasakyan o posisyon sa gobyerno, sasabihin ng nga tao, napakalakas ng taong iyan, napakamakapangyarihan niya. Ngunit, mga kaibigan ko, ito ba talaga ang tunay na lakas? O baka naman ito ay isang malaking pagkakamali? Naalala ko noong isang linggo, may nakita akong eksena sa palengke. May isang lalaking nakasuot ng napakagarang barong, mukhang mayaman, mukhang makapangyarihan. Nung hindi niya nagustuhan ang timbang ng isdang binibili niya,
Sinigawan niya ang tindera. Minura niya ang matanda. Ipinahiya niya ito sa harap ng maraming tao. Sa isip ng lalaking iyon, siya ang leon. Siya ang dragon na nakbuga ngapoy para ipakita na siya ang nakakataas. Ngunit habang tinitignan ko ang kanyang nga mata, wala akong nakitang lakas. Ang nakita ko ay takot. Takot na baka mawalan siyang kontrol. Takot na baka hindi siya respetuhin kung hindi siya mananakot. Iyon ang malaking pagkakamali ng ating mundo. Akala natin ang pagsupil sa kapwa ay tanda ng pagiging matatag. Akala natin ang pagiging maingay ay tanda ng pagiging tama. Dito sa Pilipinas, lagi nating sinasabi na tayo ay isang mapayapang bansa. Ngunit kung titingnan natin ang lupngang ating matahanan, nakikita ba natin ang ugalingang nga dragon? Nakikita ba natin ang pagiging mapagmataas sa ating pakikitungo sa ating mga asawa o sa ating mga kasambahay? Minsan, pati sa ating mga anak, gusto nating tayo ang laging masunod. Hindi dahil tayo ang tama, kundi dahil tayo ang mas malakas. Itong mundo nga, maleon at mga dragon, ito ay isang mundong napakalungkot. Dahil sa dulong araw, kapag ang lahat ay natupo ng apoy ng galit at inggit, wala nang natitira kundi abo. Ang kapangyarihang nakuha sa pamamagitan ng pananakit ay isang kapangyarihang madaling maglaho. Isipin niyo ang isang puno. Ang pinakamalakas na puno ay hindi ang punong pinakamakatigas ang masanga dahil sa oras ng malakas na bagyo. Ang matigas na sanga ay madaling mabali. Ngunit ang kawayan ay yumuyukot. Sa paningin ng mundo, ang pagyukot ay kahinaan. Ngunit pagkatapos ng bagyo, ang kawayan ay nananatiling nakatayo. Habang ang malalaking puno ay nagtumbahan na, ang ating lipunan ay nagtuturo sa atin na kailangang umakyat sa itaas. Kailangang talunin ang lahat. Ngunit ang tanong ko sa inyo, ano ang silbing ang pagiging nasa itaas kung ikaw naman ay nag-iisa? Ano ang silbing ang pagkakaroon ng korona kung ito naman ay gawa sa sakit na ibinigay mo sa iba? Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa laking boses. Hindi ito nakikita sa daming ang taong iyong nasakop. Ang mundo ay nakakamali. Ang mga leon at dragon ay maring magari sa loob ng maikling panahon. Ngunit hindi nila kailanman mabibigyan ng kapayapaan ang iyong puso. Sa kabanatang ito, gusto ko sanang pag-isipan nating mabuti ang ating mga sarili. Sa lupngang 65 taon o higit pa na inilagi natin sa mundong ito, ilang beses ba tayong sumubok na maging dragon? Ilang beses ba nating inakalang ang pagiging matigas ang puso ang tanging paraan para hindi tayo masaktan? Kailangan nating buksan ang ating mga mata sa isang bagong katotohanan. Mayroong isang lakas na mas matindi kaysa sa kukong leon o apoy ng dragon. Isang lakas na hindi kailangang manakit para makuha ang respeto. Isang lakas na tahimik, ngunit may kakayahang bumago mong siyang sinukob. Ito ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Para tuklasin ang kapangyarihan ng isang kordero. Isang imahe na sa unang tingin ay tila mahina, ngunit sa loob nito ay nagtatago ang lihim ng tunay na tagumpay. Kaya, bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating paglalakbay, huminga muna tayo ng malalim. Iwanan muna natin ang ingay ng maleon. Kalimutan muna natin ang apoy nga dragon. Handa na ba kayong makinig sa isang mas malalim na kwento? Ang kwento ng isang lakas na hindi naunawaan ng mundo, ngunit siyang tanging makakapagligtas sa atin. Manatili kayo rito. Dahil ang susunod na iting pag-usapan ay magpapabago sa lahat ng alam niyo tungkol sa buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Maupo muna kayo, kumuha ng mainit na kape o tsaa, at hayaan ninyong dalhin ko kayo sa isang mahabang paglalakbay sa nakaraan. Noong unang panahon, may isang kuwento na naging pundasyon ng ating pananampalataya. Ito ay ang kuwento ng Exodus, ang paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Alam ninyo, maapo, na ang buhay nun ay napakahirap para sa kanila.
Isipin ninyo ang mataong gumagawa sa ilalim ngang mainit na sikat na araw, pinapalo at walang kalayaan. Ngunit sa gitna ngang kanilang paghihirap, may isang pangako ang Diyos, isang pangakong kaligtasan. Pero ang kaligtasang ito ay hindi nanggaling sa matatayo na pader o sa matatalim na espada. Hindi rin ito nakuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban ng masundalo. Ang kaligtasan ay nanggaling sa isang bagay na napakasimple ngunit napakalalim ng kahulugan. Isang kordero, isang batang tupa na walang dungis. Sabi ng Panginoon kay Moises, bawat pamilya ay dapat kumuha ng isang kordero. Ang korderong ito ay kailangang perpekto, walang sakit, walang pilay, at walang anumang dumi sa katawan. Bakit kaya kailangan pang pumatay ng isang inosenteng hayop? Marahil ay nagtatanong kayo. Iyan ang misteryong nais kong ipaliwanag sa inyo ngayon. Noong gabing iyon, ang huling gabi nga Israelita sa Ehipto, iniutos ng Diyos na kumuha sila ng dugo ng kordero. Ang dugong ito ay dapat ipahit sa hambangang kanilang mapinto, sa itaas at sa makabilang gilid. Isipin ninyo ang takpong iyon. Ang kadiliman ng gabi ay bumabalot sa buong lupain. May takot sa paligid, ngunit sa loob ng mga bahay na may markang dugo, may kapayapaan. Bakit dugo? Sapagkat ang dugo ay simbolong buhay. Upang mabuhay ang mga tao sa loob ng bahay, kailangang may isang buhay na ibigay. Ang buhay ang kordero kapalit ng buhay ang panganay na anak sa bawat pamilya. Ito ang tinatawag nating buhay para sa buhay. Alam ninyo, hindi tinitingnan ng anghel ng kamatayan kung gaano kabait ang mga tao sa loob ng bahay. Hindi niya tinitingnan kung sila ba ay mayaman o mahirap. Ang tanging tinitingnan niya ay ang dugo sa pinto. Kung may dugo, ang kamatayan ay lalampas lang. Magpapatuloy siya sa susunod na bahay. Iyon ang dahilan kung bakit tinawag itong Passover o ang paglampas ng kamatayan. Napakahalaga nga aral na ito para sa atin na may edad na. Sa ating pagtanda, naisip natin ang ating mga pagkakamali sa buhay. Minsan, sinusubukan nating bumawi sa pamamagitan nege, paggawa, nege mabuti, o pagtatayo, nege sarili, nating mga pader nege proteksyon. Ngunit ang katotohanan ay simple lang, hindi tayo may liligtas ang sarili nating lakas. Hindi tayo may liligtas ang ating maari-arian. Ang tanging nagliligtas sa atin ay ang pag-alay. Ang sakripisyo ng isang inosenteng nilalang. Ang kordero sa kwento ng Exodus ay anino lamang ng isang mas dakilang kordero na darating sa hinaharap. Ang korderong iyon ay walang iba kundi si Jesus. Isipin ninyo ang pagmamahal na kailangang ibuhos upang ang isang inosente ay mamatay para sa may sala. Hindi ba't napakasakit isipin, isang tupa na wala namang ginawang masama, ngunit siya ang kailangang magdusa. Ito ang paraan ng Diyos upang ipakita sa atin na ang kasalanan ay may mabigat na kabayaran, at ang kabayarang iyon ay kamatayan. Ngunit dahil sa kordero, ang kamatayan ay nagiging daan sa bagong buhay. Ang dugo sa pinto ay hindi lamang tanda ng kamatayan ng tupa, kundi tanda ng kaligtasan ng pamilya. Dun sa Ehipto, habang ang paligid ay punong iyak at hinakpis, ang mga Israelita ay nakahandang lumabas patungo sa kalayaan. Mga kapatid at mga kaibigan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan. Ito ay tungkol sa ating lahat. Lahat tayo ay parang mga Israelita na naging alipin ng ating sariling mga pagkakamali at bigat ng loob. At lahat tayo ay nangangailangan ng markangang dugo sa ating mga puso. Ang paniniwala na may isang inalay para sa atin. Ang buhay ay nanggagaling sa kamatayan ng kordero. Isang palitang hindi natin kayang bayaran. Isang regalo na dapat lang nating tanggapin ng may buong pagpapakumbaba. Kaya sa susunod na makakita kayo nga larawan ng isang tupa, sana ay maalala ninyo ang gabing iyon sa Ehipto. Ang gabi kung kailan ang pag-ibig at sakripisyo ay naging mas malakas kaysa sa kamatayan. Magpatuloy tayo sa ating pag-usap. Ngayon naman, nais kong dalhin kayong dalawa sa isang kwentong mas malapit sa ating panahon, isang kwentong maaring mangyari sa kahit kanino sa atin dito sa Pilipinas. Ito ang kwento ni Cristina at Ramon. Sina Cristina at Ramon ay isang simpleng mag-asawa, masipag sila, mapagmahal sa pamilya,
at laging nagsisikap na itaguyod ang kanilang maanak. Ngunit dumating ang isang bagyo sa kanilang buhay na hindi nila inaasahan. Dahil sa sunod-sunod, nakamalasan sa negosyo at mga bayaring hindi natapos, sila ay nalubog sa isang napakalaking utang. Ang halaga, 850,000 piso. Isipin ninyo ang halagang iyon, 850,000 piso. Para sa isang pamilyang sapat lang ang kinikita, ang halagang ito ay parang isang higanteng bundok na guguho sa ibabaw nila. Gabi-gabi ay hindi makatulog si Christina. Bawat katok sa pinto ay nagpapakaba sa kaniya. Iniisip niya, baka ito na ang mga taong kukuha sa kanilang bahay. Baka ito na ang hatol ngang batas. Si Ramon naman, kahit anong kayot ang gawin, ay hindi makita kung paano nila mababayaran ang ganoong kalaking halaga. Ang bigat sa dibdib ay tila isang malaking bato na hindi nila maalis. Pakiramdam nila ay wala na silang kawala. Isang araw, dumating ang kinatatakutan nila, isang liham mula sa korte. At kasama nito ang isang matikas at seryosong abogado na nagngangalang Attorney Castillo. Si Attorney Castillo ay kilala sa pagiging mahigpit. Para sa kaniya, ang batas ay batas. Kung may utang ka, dapat kang magbayad. Kung hindi ka makabayad, may kaukulang parusa. Siya ang simbolo ng katarungan na walang kinikilingan. Nakaharap nila si Attorney Castillo sa isang maliit na opisina. Ang lamig ng aircon sa loob ay hindi kasing lamig ng pakiramdam sa puso ni Christina. 850,000 piso ulit ng abogado. Wala kayong pambayad. Kaya kailangan ninyong harapin ang demanda. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para sa mag-asawa. Ang takot, ang hiya, at ang kawalan ngang pag-asa ay bumalot sa kanila. Wala silang may pakita, wala silang may bigay. Sila ay may kasalanan sa harap ngang batas dahil sa hindi nila pagtupat sa pangako. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, lumitaw ang isang matandang lalaki, ang tatay ni Christina. Isang taong punong karunungan at pagmamahal. Nakita niya ang paghihirap ng kaniyang anak at manugang. Hindi siya nagalit, hindi siya nanumbat. Sa halip, kinausap niya ang mag-asawa tungkol sa isang konsepto na mahirap intindihin ngunit napakaganda. Ang tinatawag na pakalili o substitution. Sabi ngang tatay ni Christina, "Anak, ang utang ninyo ay toto, ang batas ay toto. Hindi pwedeng balewalain lang ang 850,000 piso na iyan. Kailangan iyang mabayaran upang makaroon ngang kapayapaan." Tumulo ang luha ni Christina. "Protay, wala kaming pera. Kahit ibenta namin ang lahat, hindi aabot sa halagang iyon." Ngumiti ang kaniyang ama ng may halong lungkot at pagmamahal. Sinabi niya na sa buhay natin sa harap ng Diyos, tayo rin ay may malaking utang, isang utang ngang kasalanan na hindi natin kayang bayaran ngang sarili nating gawa. Kahit magpakabay tayo, kahit magdasal tayo ng buong araw, ang utang ay nananatiling utang. Dito papasok ang pakalili, paliwanag ng matanda. Noong mamatay si Jesus sa krus, hindi lang siya basta namatay. Siya ang naging kahalili natin. Isipin ninyo na may isang taong dumating sa opisina ni Attorney Castillo, kinuha ang inyong resibo ng utang, at isinulat ang sarili niyang pangalan doon. Pagkatapos, inilabas niya ang 850,000 piso at binayaran ang lahat, hanggang sa huling sentimo. Ang paliwanag na ito ay nagpabago sa pananaw ni na Christina at Ramon. Ang substitution ay hindi lang basta pagpapatawad, ito ay isang legal na palitan. Ang inosenteng si Jesus ang kumuha ang ating utang o kasalanan, at ibinigay niya sa atin ang kaniyang katuwiran o kalinisan. Sa harap ngang batas ngang Diyos, kapag tiningnan tayo, hindi na ang ating mapagkakamali ang nakikita. Ang nakikita na ay ang bayad na namarka ni Kristo, 850,000 piso, isang halagang nakakalunot. Ngunit ang biyayang Diyos ay mas malaki pa sa anumang halaga. Hindi ka lang basta pinatawad, ang utang mo ay binura ng tuluyan, wala ka nang dapat bayaran dahil may nakbayad na para sa iyo. Mga kapatid, lalo na sa ating mga may edad na, madalas nating bitbitin ang mga pagsisisi ng ating kabataan, ang mautang ng loob na hindi natin nabayaran,
o ang mga pagkakamaling nagawa natin sa ating kapwa. Minsan, pakiramdam natin ay kailangan nating magdusa muna bago tayo maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ngunit ang aral ni na Christina at Ramon ay malinaw. Ang kaligtasan ay isang libreng regalo dahil ang pagbabayad ay naganap na sa krus. Ang hustisya ni Atty. Castillo ay nasunod dahil ang bayad ay natanggap. At ang awa nga, Ama ay naipakita dahil ang anak ay nakalaya. Ang pahalili ni Jesus ay ang pinakadakilang legal na transaksyon sa kasaysayan ng mundo. Ang kaniyang kabanalan kapalit ng ating dumi. Ang kaniyang buhay kapalit ng ating kalayaan. Kaya't ngayong araw, bitawan na ninyo ang bigat na inyong dinadala. Kung pakiramdam ninyo ay may utang kayong hindi mabayaran, alalahanin ninyo ang kordero, alalahanin ninyo ang pahalili. Ang lahat ay bayad na. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala, magpasalamat at lumakat sa kalayaan na ibinigay sa iyo ng buong pag-ibig. Magpahinga na kayo ng mahimbing dahil ang iyong utang ay wala na, burado na. Salamat sa kordero na humalili sa ating lahat. Mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalataya, maupo muna tayo ng sandali. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang pangyayari sa aming pamilya na hindi ko kailanman malilimutan. Ito ay tungkol sa aking asawa, ang aking mahal na si Luz Viminda. Sa loob kang maraming taon kam aming pagsasama, si Luz Viminda ang nagsilbing angklang aming tahanan. Siya ay isang babaeng punong grasya, mahinhin kumilos, at laging may ungiti para sa lahat. Ngunit isang hapon, ang kapayapaan ng aming tahanan ay nagulantang. Isang kapitbahay namin na punong galit at inggit ang nagsimulang makalat ng mga maling balita tungkol sa aking asawa. Sinabi niya sa buong barangay na si Luz Viminda raw ay nandaraya sa pondo ngang aming maliit na samahan sa simbahan. Isipin ninyo ang isang babaeng ibinigay ang kanyang buhay sa paglilingkod ay biglang pinaratangan na isang magnanakaw. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, parang apoy sa tuyong damo, sa palengke, sa labas ng simbahan, kahit sa harap ng aming bahay. Naririnig namin ang magabulong-bulungan. Ang aking anak na si Christina at ang manugang kong si Ramon ay galit na galit. Naalala ko, pulang-pula ang mukha ni Ramon habang nakasara ang kanyang mapalat. Sabi niya sa akin, "Tay, hindi natin maring hayaan ito. Kailangan nating sugurin ang taong iyon. Kailangan nating protektahan ang dangal ni nanay. Maging ako, sa totoo lang, ay nakaramdam ngang matinding pagnanais na lumaban. Gusto kong sumiga. Gusto kong ipamukha sa buong mundo na sila ay nakakamali." Ngunit, habang kaming lahat ay nakakagulo sa loob ng sala, napatingin ako kay Luz Viminda. Siya ay nakaupo lang sa kanyang paboritong silya, hawak ang kanyang rosaryo. Walang galit sa kanyang mukha, walang sumbat na lumabas sa kanyang bibig. Siya ay tahimik, isang katahimikang hindi ko maunawaan nung una. Naalala ko ang sinabi ngang propetang si Isaias tungkol sa korderong Diyos. Sabi niya, tulad ngang tupa sa harap ngam nga nagugupit sa kanya IPP. Gayon din naman, hindi niya binubuka ang kanyang bibig sa gitna ngang pangungutya at pahagupit kay Yesus. Hindi siya nakipagtalo. Hindi siya nakmura. Hindi siya nakpaliwanag ng paulit-ulit para lang makuha ang panik ng matao. Sinabi ko kay Ramon at Christina, "Mga anak, tingnan ninyo ang inyong ina." Ang kapangyarihan ni Luz Viminda sa sandaling iyon ay hindi nanggaling sa paksiga, kundi sa kanyang pagtitimpi. Ang pagtitimpi ay hindi kahinaan, sa totoo lang. Ito ang pinakamataas na uring lakas. Napakadaling magalit, napakadaling bumawi ngang masama-sama-sama. Ngunit napakahirap manatiling tahimik kapag ikaw ay sinasaktan. Ipinaliwanag ko sa kanila na kapag tayo ay lumaban gamit ang galit, tayo ay nagiging katulad na rin ng ating kaaway. Nagiging madragon din tayo na nagbubugang apoy. Ngunit ang kordero,
Ang kordero ay nagtitiwala sa isang mas mataas na hustisya, ang hustisya ng Diyos. Lumipas ang ilang linggo. Nanatiling tahimik si Luz Viminda. Patuloy siyang naglingkod sa simbahan na parang walang nangyari. Patuloy siyang ngumiti sa mga taong umiwas sa kanya. At alam ninyo kung ano ang nangyari? Ang katotohanan ay kusa ring lumabas. Ang taong nakbintang sa kanya ay napatunayang nakamali sa kanyang matalaan. Ang buong komunidad, na dati ay bumubulong, ay napuno ng kahihiyan. Sila mismo ang lumapit kay Luz Viminda upang humingi ng tawad. Dun ko napatunayan na hindi mo kailangang ipanalo ang lahat na iyong laban gamit ang iyong sariling mga kamay. Minsan, ang pinakamabisang paraan para talunin ang kasinungalingan ay ang mabuhay ng may integridad sa gitna ng katahimikan. Huwag ninyong ubusin ang inyong lakas sa pakikipagtalo sa mga taong ayaw naman makinig. Huwag ninyong hayaang kainin ng galit ang inyong kapayapaan. Ipaubayan ninyo ang inyong dangal sa Panginoon. Siya ang inyong tagapagtanggol. Siya ang inyong kalasak. Ang katahimikan ng kordero ay ang sandata na hindi kayang talunin ng anumang ingay ng mundo. Kaya kung ikaw ay dumaranas ng kawalan ng katarungan ngayon, kung ikaw ay pinag-usapan ng masama o pinaparatangan ng hindi totoo, alalahanin mo si Luz Viminda. Alalahanin mo ang kordero. Manatili kang tapat, manatili kang mapayapa. Ang hustisyang langit ay hindi kailanman nahuhuli. Sa huling aklat ng Biblia, sa pahayag, mayroong isang paglalarawan ng isang napakalaking digmaan. Ito ay hindi katulad ng madigmaang napapanot natin sa balita. Ito ay ang digmaan para sa ating mga kaluluwa. Sa isang panig, naroon ang dragon. Isang nilalang na nakakatakot ang anyo. Puno ngang kapangyarihan at nakbubuga nga apoy ngang paghihiganti at put. Ang dragon ang kumakatawan sa lahat ng sistema ng mundong ito na gumagamit ng dahas upang manalo. Ang dragon ay nagsasabi, kailangang matakot sila sa akin, kailangang pasunurin ko sila sa pamamagitan ng puwersa. Sa kabilang panig naman, naroon ang kordero, isang maliit na hayop na tila ba ayaw manakit, at may mga marka pa ngang pagkakasatalsik. Sa paningin ng mundo, ito ay isang maling laban. Paano tatalunin ng isang mahinang tupa ang isang dambuhalang dragon? Ngunit narito ang hiwaga, mga kapatid. Ang dragon ay hindi tinalo ng isang mas malaking dragon. Hindi gumamit ang Diyos ng mas matinding apoy o mas malakas na puwersa upang puksain ang kasamaan. Sabi sa banal na kasulatan, sila ay nagtagumpay laban sa kanya sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Bakit? Dahil ang puwersa ay kaya lamang bumali nga mabuto, ngunit ang sakripisyo ang tanging nakakabasag sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ang pag-ibig ang tanging lakas sa buong universo na tunay na makakatalo sa galit. Madalas, sa ating sariling buhay, sinusubukan nating mamuhay na parang madragon. Iniisip natin na kapag tayo ay naging agresibo, kapag tayo ay nakontrol ng ibang tao, kapag tayo ay naging mapangapi, doon tayo magtatagumpay. Ngunit tingnan ninyo ang paligid. Ang mga bansang gumagamit ng dahas ay nauwi sa kaguluhan. Ang mga pamilyang pinapatakbo ng takot ay nauwi sa pakakawatak-watak. Ang kapangyarihan ng dragon ay nakabase sa paninira. Ang kapangyarihan ng kordero ay nakabase sa pag-alay. Nais kong balikan ang ating pag-usap tungkol sa krus. Sa krus, tila ba natalo ang kordero? Pinako siya, hinamak, pinatay. Ang dragon ay nagdiwang sa akalang siya na ang hari. Ngunit sa sandaling ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay, doon niya binasag ang pinakamalakas na kadena ng kaaway. Ang kanyang pagkamatay ay naging daan para sa ating buhay. Ang kanyang kahinaan ay naging ating kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay tinatawag na mamuhay sa paraan ng kordero. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaroon ng lakas na magpatawad kahit na tayo ay labis na nasaktan. Ang lakas na magbigay kahit na tayo mismo ay kakaunti na lang ang natitira. Ang lakas na mahalin ang mataong tila hindi karapat-dapat sa ating pag-ibig.
Minsan, tinatanong ko ang aking sarili, bakit ba napakahirap maging kordero? Dahil ang ating laman ay gustong laging lumaban. Gusto nating tayo ang laging nasa itaas. Ngunit ang kaharian ngang Diyos ay kabaliktaran ng mundo. Sa mundong ito, ang mga malalakas ang pinaparangalan. Ngunit sa kaharian ngang Diyos, ang mga nakpapakumbaba ang dinadakila. Tingnan ninyo ang inyong makakamay. Ang makakamay na ito ay maring gamitin para manakit o mari itong gamitin para makpaspas. Ang inyong masalita ay maaring gamitin parang apoy na sumusunog o mari itong maging parang tubig na nagbibigay ng buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagyapa sa iba. Nakakamit ito sa pamamagitan ng pag-angat sa kanila. Ang korona ng langit ay ibinibigay sa mga taong marunong maglingkod. Huwag kayong matakot na maging mahina sa paningin ng mundo. Huwag kayong matakot na maging mahinahon at mapagpatawad dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang dragon ay maglalaho. Ngunit ang kordero ay maghahari magpakailanman. Ang pag-ibig na ipinakita mo sa iyong kapwa. Ang mga sakripisyong ginawa mo para sa iyong pamilya. Ang mga panahong pinili mong huwag gumanti. Iyon ang maga. Bagay na may tunay na halaga. Ang dugong kordero ay sapat na. Ang kanyang sakripisyo ay sapat na para sa atin. Huwag na nating subukang maging pinakamalakas sa ating sariling paraan. Hayaan nating ang lakas ng Diyos ang gumalaw sa ating buhay. Mga kaibigan, mga kasama ko sa mahabang biyaheng buhay. Napansin niyo ba ang takbo ng ating mundo ngayon? Kung titingnan natin ang ating paligid, tila ba ang buhay ay isang mahabang hagdanan? Isang hagdanan kung saan ang lahat ay nagunahang makarating sa pinakamataas na baitang. Ang sabi ngang mundo, kailangan mong maging sikat, kailangan mong maging mayaman, kailangan mong maging mas makapangyarihan kaysa sa iyong katabi. Dito sa ating bansa, madalas nating makita ang ganitong ugali sa ating mga trabaho, sa politika, at kung minsan, kahit sa loob nga ating sariling mga samahan. Gusto nating tayo ang laging nasa unahan. Gusto nating tayo ang laging pinapalakpakan. Ang tawag ng mundo rito ay tagumpay. Sinasabi nila na kung gusto mong maging mahalaga, kailangan mong tapakan ang iba para umangat ka. Ngunit alam niyo ba, ang kaharian ng Diyos ay isang baliktad na mundo. Isang mundo na sadyang nakakalito para sa mga taong sanay sa paraan ng mundo. Noong dumating ang ating Panginoon, hindi siya nakpakita bilang isang hari na nakaupo sa isang mataas na trono at may hawak na gintong setro. Hindi siya dumating na may kasamang libu-libong sundalo para pilitin ang lahat na sumunod sa kanya. Sa halip, ang hari ng nga hari ay nakswat, ngang damit ng isang alipin. Siya ay lumuhod. Isipin ninyo, ang lumihangang buong sansinukop ay lumuhod sa harap ng kanyang maalagad para hugasan ang kanilang mapaa. Iyon ang mapaang madumi, puno nga alikabok at pagod mula sa paglalakad. Sa ginawang iyon ng Panginoon, ipinakita niya ang isang katotohanan na mahirap tanggapin ng ating mapagmataas na isipan. Ang sabi niya, ang sinumang nagnanais na maging pinakadakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Ang lakas ang kordero ay hindi nakikita sa pag-akyat sa hagdanan ng kapangyarihan. Ito ay nakikita sa pagbaba, sa pagpapakumbaba. Ang tunay na kapangyarihan ay nagiging ganap sa ating kahinaan. Minsan, sa ating pagtanda, pakiramdam natin ay wala na tayong silbi. Pakiramdam natin ay mahina na tayo dahil hindi na natin kayang gawin ang mga bagay na nagagawa natin noong tayo ay bata pa. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko ito sa inyo. Sa mga sandaling nararamdaman ninyo ang inyong kahinaan, doon mas gumagawa ang biyaya ng Diyos. Ang lakas ng isang kordero ay ang lakas na maglingkod kahit ikaw mismo ay pagod na. Ito ang lakas na magbigay kahit ang laman ng iyong pitaka ay ilang barya na lamang. Naalala ko ang isang matandang babae sa aming barangay. Wala siyang gaanong pera.
Ang kanyang bahay ay gawa lamang sa simpleng materyales. Ngunit tuwing may nagugutom na bata sa aming kalsada, lagi siyang may nakahandang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang lugaw na iyon ay hindi lamang pagkain. Iyon ay sakripisyo. Iyon ay pag-ibig. Sa paningin ng mundo, siya ay mahina at walang halaga. Ngunit sa paningin ng langit, siya ay isang higante dahil ang kanyang kapangyarihan ay nanggagaling sa kanyang pagpapakumbaba. Ito rin ang lakas na mahalin ang mataong tila hindi karapat-dapat mahalin. Napakadaling mahalin ang mataong mabuti sa atin. Napakadaling tulungan ang mataong alam nating makakaganti sa atin. Ngunit ang kordero ay naktuturo sa atin na mahalin ang ating makakaway. Patawarin ang magataong nanakit sa atin. Tulungan ang magataong hindi man lang marunong magpasalamat. Bakit natin ito gagawin? Dahil iyon ang ginawa ni Jesus para sa atin noong tayo ay puno pang kasalanan, noong tayo ay malayo pa sa Kanya. Hindi niya tayo tinalikuran. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang sarili. Namuhay siya sa piling natin. At sa huli, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya, kasama, huwag nating hanapin ang ating halaga sa mapapuring tao. Huwag nating hanapin ang ating lakas sa pagiging mas magaling kaysa sa iba. Ang tunay na korona ay hindi ibinibigay sa mga taong laging panalo sa pakikipagtalo. Ito ay ibinibigay sa mga taong marunong yumukot para iangat ang kanilang kapwa. Ang mundo ay nagsasabi, itaas mo ang iyong sarili, ngunit ang kordero ay bumubulong sa ating puso. Ibaba mo ang iyong sarili, at hayaan mong ako ang mag-angat sa iyo sa bawat pagkakataon na pinipili nating maging mapagkumbaba. Sa bawat sandali na pinipili nating maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. Doon natin nararanasan ang tunay na kapangyarihan langit. Isang kapangyarihan na hindi kayang sirain ng panahon at hindi kayang nakawin ng kamatayan. Dumating tayo sa isang napakahalagang bahaging ating paglalakbay. Isipin ninyo ang isang eksena sa langit. Ayon sa pangitain ni Juan sa Aklat ng Pahayag, mayroong isang balumbon ng kasulatan, isang dokumento na naglalaman ng tadhana ng buong sangkatauhan at ang daloy ng kasaysayan. Ang balumbong ito ay selyado ngang 7 tatak. Sa pangitaing iyon, umiyak ng husto si Juan. Alam niyo ba kung bakit? Dahil walang sinuman sa buong langit, wala sa lupa. At wala sa ilalim ng lupa ang nakitang karapat-dapat na humawak sa balumbon o tumingin man lang sa loob nito. Walang sinumang bayani, walang sinumang hari, at walang sinumang anghel ang may sapat na katangian para buksan ang kasaysayan ng mundo. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, may isang boses na nagsabi sa kanya, huwag kang umiyak. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Juda ay nagtagumpay. Siya ang karapat-dapat na makbukas ng balumbon. At nang lumingon si Juan para makita ang matapang na leon, ano ang kanyang nakita? Hindi siya nakakita na isang mabagsik na hayop na may matatalas na kuko. Ang nakita niya ay isang kordero. Isang korderong tila pinatay, ngunit nakatayo sa gitna ng trono. Bakit ang kordero ang tanging karapat-dapat? Bakit hindi ang pinakamalakas na sundalo? Bakit hindi ang pinakamatalinong tao? Ang sagot ay simple, ngunit napakabigat. Ang kordero ang karapat-dapat dahil siya ang tanging handang maalay ang kanyang buhay para sa iba. Ang kanyang karapatan na mamuno sa buong universo ay hindi nanggaling sa kanyang kakayahang pumatay, kundi sa kanyang desisyon na mamatay para sa atin. Mga kaibigan, ito ang puso ng ating pananampalataya. Ang korona ng buong sansinukop ay kabilang sa nag-isang nagsuot ng korona ngang gatinik. Ang trono ay pag-ari nga iisang hinayaang mapako ang kanyang kamay sa krus. Dito natin maintindihan ang tunay na kalikasan ng ating Panginoon. Siya ang leon ng Juda dahil siya ay makapangyarihan, matapang, at nagahari. Ngunit siya ay naging leon dahil siya muna ay naging kordero ng Diyos. Ang kanyang tagumpay ay nakamit sa pamamagitan ng sakripisyo. Sa ating buhay, madalas nating hangan ang mataong malalakas. Ang mataong kayang kontrolin ang lahat.
ang mataong hindi natatalo ngunit sa dulong kasaysayan. Ang tanging ititira ng Diyos ay ang mga bagay na ginawa ng may pagmamahal at sakripisyo. Ang mataong karapat-dapat na tumayo sa harap ng trono ay ang mga taong natutong mag-alay ng kanilang sarili. Nais kong tanungin kayo, lalo na sa ating edad na ito, sino ba ang pinakanirerespeto natin sa ating pamilya? Hindi ba ang nga magulang o lolo at lola na naktiis ng hirap? Yung mga nagutom para lang may makain ang kanilang mga anak. Yung managtrabaho ng husto sa ilalim ng mainit na sikat ng araw o naktiis sa ibang bansa ng maraming taon para lamang mapag-aral ang kanilang maapo. Sila ang ating mabayani. At bakit? Hindi dahil sila ang pinakamayaman, kundi dahil sila ang pinakamaraming isinakripisyo. Ganyan ang ating Panginoon. Siya ang may hawak ng ating bukas, siya ang may hawak ng ating kapalaran, at makakaasa tayo sa Kanya dahil napatunayan na niya ang Kanyang pag-ibig. Hindi niya tayo gagamitin para sa Kanyang sariling interes. Sa halip, ibinigay niya ang Kanyang sarili para sa ating ikabubuti. Ang kordero ang may hawak ng susi ng ating buhay. Kung ikaw ay nag-aalala sa mangyayari sa iyong kinabukasan, o kung ikaw ay natatakot sa mga pagbabagong nangyayari sa mundo, alalahanin mo ito. Ang may hawak ng kasaysayan ay ang kordero na nagmahal sa iyo hanggang sa kamatayan. Siya ay tapat, siya ay mabuti, at siya ay karapat-dapat sa ating buong pagtitiwala. Itigil na natin ang pagsubo na maging pinakamalakas na tao sa ating mga tahanan. Itigil na natin ang pagkontrol sa bawat detalyeng buhay, ang ating mga anak at apo gamit ang ating autoridad. Sa halip, maging tayo ay matutong maging karapat-dapat sa pamamagitan ng ating serbisyo at pagpapakumbaba. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pahawak ng setro, kundi sa pagyakap sa krus. Ang leon ng Juda ay nahahari ngayon, dahil siya ang kordero na naalay ng lahat. At sa ilalim ng kanyang pamumuno, tayo ay ligtas, tayo ay payapa, at tayo ay minamahal ng walang hanggan. Mga kasama ko sa pagtanda, narito na tayo sa huling bahaging ating pagmumuni-muni. Habang tinitingnan ko ang aking makamay na marami ng kulubot at nararamdaman ang bawat pintig ng aking puso, may isang mahalagang tanong na pumapasok sa aking isipan. Sa loob ng 65, 70 o 80 taon na ibinigay sa atin ng Panginoon, ano ba ang pinakamahalagang aral na dapat nating iwanan sa ating mga anak at apo? Sa ating kulturang Pilipino, tayong mga nakatatanda ay madalas asahan na maging haliging tahanan. Gusto nating tayo ang laging matatag. Gusto nating tayo ang laging may sagot sa lahat ng problema. At aaminin natin, madalas ay gusto nating tayo ang may huling salita sa lahat ng desisyon sa loob ng bahay. Gusto nating kontrolin ang buhay ng ating mga anak, ang pagpapalaki sa ating mga apo, pati na ang takbo ng ating sariling kinabukasan. Ang tawag natin dito ay pagmamalasakit. Ngunit kung minsan, ang pagmamalasakit na ito ay nagiging parang ugali ng isang dragon. Nagiging mahigpit tayo, nagiging matigas. Iniisip natin na kapag binitawan natin ang kontrol, ay makakagulo na ang lahat. Natatakot tayo na baka makamali ang ating mga mahal sa buhay kung hindi natin sila itutulak sa direksyong gusto natin. Ngunit ang aral ng kordero ay nagtuturo sa atin ng isang kakaibang paraan. Isang paraan na sa unang tingin ay tila nakakatakot. Ngunit ito pala ang tanging daan patungo sa tunay na kapayapaan. Ito ay ang sining ng pagpapaubaya, ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Mga kaibigan, nais kong sabihin sa inyo na ang pagpapaubaya ay hindi nangangahulugan ng pagsuko dahil ikaw ay talo na. Hindi ito ang pagtataas ng puting bandila dahil wala ka nang magagawa. Sa halip, ang tunay na pagpapaubaya sa Diyos ay ang pagkonekta sa isang mapakukunan ng lakas na walang hanggan. Isipin ninyo ito, kapag sinusubukan nating kontrolin ang lahat gamit ang ating sariling lakas, tayo ay limitado lamang sa kung ano ang kayang ating isip at katawan. At sa ating edad, alam nating ang lakas na iyon ay paunti ng paunti. Ngunit kapag tayo ay nagpapaubaya sa Panginoon, kapag sinasabi nating, Panginoon,
Ikaw na po ang bahala sa aking maanak. Ikaw na po ang bahala sa aking kalusugan. Ikaw na po ang bahala sa aming mapangangailangan. Doon nagsisimulang kumilos ang kapangyarihan ng langit. Ang layunin natin ngayon ay hindi na ang maging pinakamalakas na tao sa loob ng kwarto. Ang layunin natin ay maging pinakamapagpaubaya na tao sa gitna ng ating pamilya. Ano ang hitsurang isang taong mapagpaubaya? Siya ang lolo na marunong makinig sa halip na laging nanunumbat. Siya ang lola na sa halip na magreklamo sa mga pagkakamali ng kanyang maanak, ay tahimik na nanalangin para sa kanila sa gabi. Ang taong mapagpaubaya ay hindi na kailangang magalit para makuha ang respeto. Ang kanyang kapayapaan ang siyang nagbibigay sa kanyang autoridad. Naalala ko ang sinabi ng aking manugang na si Ramon noong isang gabi. Sabi niya sa akin, "Tay, salamat dahil hindi mo na kami pinipilit sa gusto mo. Mas nararamdaman namin ang iyong pagmamahal kapag hinahayaan mo kaming matuto. An iten ilam naming nariyan ka lang para umalalay. Sa sandaling iyon, napatunayan ko na ang aking pagsuko sa papel ng pagiging hari ng tahanan ay nagbigay sa akin ng mas malalim na koneksyon sa aking pamilya. Huwag kayong matakot na bitawan ang mga bagay na hindi niyo naman talaga kontrolado. Ang ating mga anak ay may sarili ng buhay. Ang mundo ay patuloy na magbabago. Ngunit ang Diyos ay nananatiling tapat. Ang kordero ay nananatiling nasa trono. Kapag pinili nating maging parang kordero, kapag pinili nating maging mapagkumbaba at mapagpaubaya, doon natin nararanasan ang tunay na kalayaan. Wala na ang bigat ng pag-alala, wala na ang pagod ng pakikipaglaban sa mga bagay na hindi natin mababago. Ang ating tanging gagawin ay magtiwala. Ang sinner ay nagiging santo sa pamamagitan ng pagsuko. Ang kahinaan ay nagiging lakas sa pamamagitan ng pagpapaubaya. Alalahanin ninyo, ang leon ng Juda ay makapangyarihan dahil siya muna ay naging kordero ang Diyos. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay nanggaling sa kanyang pagsuko sa krus. Kaya, mga kasama ko sa paglalakbay, sa pagtatapos ng videong ito, nais kong hamunin ang bawat isa sa inyo. Sa araw na ito, pumili kayo ng isang bagay na matagal niyo nang sinusubukang kontrolin. Maaring ito ay ang ugali ng inyong apo, o ang inyong takot sa sakit, o ang inyong pag-alala sa pera. Ialay niyo ito sa Panginoon. Sabihin niyo sa Kanya, "Panginoon, sumusuko na po ako. Ipinapaubaya ko na po ito sa iyong makamay." At kapag ginawa niyo iyon, mararamdaman ninyo ang isang uri nga lakas na hindi kayang ibigay ngang mundo. Isang lakas na nakmumula sa katahimikan. Isang lakas na nakmumula sa tiwala. Isang lakas na nanggagaling sa dugong kordero. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa seryeng ito. Nawa ay nahanap ninyo ang kagandahan sa sakripisyo ni Jesus. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal ninyo sa buhay. Ang mundong ito ay nangangailangan ng mas maraming kordero at mas kakaunting mga dragon. Hanggang sa muli, nawa ay manatili kayo sa ilalim ng proteksyon at pagmamahal ng ating Panginoon. Makita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Magiliw kong tagapakinig. Narito na tayo sa pagtatapos ng ating ikapitong kabanata. Sana ay nanatili kayong komportable sa inyong nga upuan habang binabaktas natin ang kwentong ito. Alam niyo, habang binabasa ko ang bahaging ito, hindi ko mapigilang mapabuntong hininga. Naalala ko ang sinabi nga aking lola noon. Sabi niya, "Ang buhay ay parang pag-akyat sa bundok Banahaw. Minsan ay matarik, minsan naman ay malilim. Pero ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa pahakbang." Sa kabanatang ito, nakita natin ang hirap at ginhawa. Nakita natin kung paano pinahalagahan ngang ating bida ang bawat sentimo. Isipin ninyo, ang halaga ngang 500 piso sa panahon ngayon. Para sa iba, maliit na bagay lang ito.
Pero para sa isang nanay na nag-isip kung paano pagkakasyahin ang budget para sa pamilya, ang 500 piso ay punong-puno ang pag-asa. Pambili na iyon ang ilang kilong bigas, ilang pirasong tuyo, at marahil ay may matira pa para sa kaunting pandesal sa aga. Pag-asa. Iyan ang salitang paulit-ulit na dumarating sa aking isipan. Pag-asa. Isang salita na may 6 na titik, pero ang bigat sa damdamin. Napakabigat dahil sa kabilang lahat ng pagsubok na dinaanan sa kabanatang ito, nanay pa rin ang pagmamahal sa pamilya. Iyan tayong mga Pilipino, di ba? Kahit gaano kabigat ang dalahin, basta kasama ang mga apo. Basta nakikita nating masaya ang ating mga mahal sa buhay, parang nawawala ang lahat ng pagod. Naisip ko rin, gaano nga ba kahalaga ang katapatan sa ating kapwa? Sa isang takpo kanina, muntik nang mabulag ang ating tauhan sa kinang ng pera. 1,000, 2,000, hanggang sa umabot sa 10,000 piso. Malaking halaga. Napakalaking halaga para sa sinumang nangangailangan. Pero sa huli, pinili niya ang payapang konsensya. Pinili niya ang makatulog ng mahimbing sa gabi. Dahil alam niyo, ang pera ay naubos. Naglalaho. Pero ang dangal ay baon natin hanggang sa ating huling hininga. Mga lolo at lola, mga nanay at tatay, sana ay naramdaman ninyo ang init ng kwentong ito. Ang bawat salita ay parang haplos ngang hanging amihan sa hapon, habang tayo ay nagpapahinga sa ating veranda. Sa susunod nating pakikita, marami pa tayong aalamin. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na hakbang? May malihim pa kayang mabubunyag? O baka naman ay may bagong pag-asa na sisibol? Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig. Ang inyong oras ay higit pa sa ginto para sa akin. Mag-ingat po kayo palagi. Uminom ng tubig, magpahinga ng maayos. At huwag kalimutang magpasalamat sa poong may kapal sa bawat biyayang natatanggap natin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa 8 kabanata. Paalam sa inyong lahat.